Hey guys, so punta tayo sa ating sari-sari store. Hindi pa tayo nakapunta. May isang linggo na, so hindi ko alam. Uy, there's one basket. One basket is gone. May nabenta tayo dun sa isa sa mga basket. Remember, you have to take those off because Why? they sell for a lot. Oh, yeah. So you have to. Uy, may nabenta tayo dito sa boxes. Ito din. Ito rin, oh, nagalaw. Uy, grabe. What happened to the picture that used to be here? Oh, yeah. They're both gone. They're both gone. No, What? there's one. Oh, there's one. there. Is there another The one? Volkswagen picture. Oh, okay. May isang frame na wala na. Blue dresses are gone. Hmm? The two blue, the one dress and the one that's blouse. So may nabenta tayo, guys. So now alam ko dresses pala magandang ibenta. Oh, dami tayong nabenta, guys. Nakakatuwa. Ben's bookshop. Ben's bookshop. And also some of these. Oh yeah, maybe I saw the brushes. I know, hindi ito pa. Inayos lang natin kasi yung mga tao tinatapon nila. Parang basan na tinatapon. Nakabenta tayo ng damit. Okay, maglalagay pa ako ng mga damit tayo. Magdadala pa tayo. Okay, let's go around and see what others are selling. So ito yung mga kapitbahay namin na paninda. Ah, ito bakante pa coming soon. Oh. Yeah. Yes. I like this painting. Oh yeah. Oh yeah, that's nice. Yeah. Ito yung mga kapitbahay namin. Ay, may mga ago. Ag boots, oh, bebe. How much is this? Let's see, how much is this? Ah, 30 bucks. Magandang pang benta yan. Oh, I like this. Hmm. Ito yung mga kapitbahay namin. Tingnan natin para alam natin kung ano yung... Yes. Finger skating. Let's go now. Cute. Come. Oh, I like this. Go. We're just checking what our neighbors are selling. I want to show you some. Oh, yes. That's right. Ito pa, oh. Look, a bike. A bike. Ah, Refrigerator. Signs. Come on. Ah, fake Louis. Fake Louis. There's no price tag on it. It's okay. It means it's what? $5 for a chopping board. Ito yung mga kapitbahay. Paulit-ulit siya. Ito yung mga kapitbahay natin. Okay? Ito pa. Ah. Okay. Yan yung amin yung kabila. Ito yung ating mga kakompetensya. Yeah. Ito yung ating mga kakompetensya. Uy, Wrangler. Let's see my shop. It's completely covered in shop. These are brand new. Only $6.99. That's a good deal. Looks like liquidation. This one too. Oh, the same. Nice. Okay.
So ito guys, habang nandito kami may bumili ng laruan pa. So ito na yung itsura ng inayos namin yung table. Hello guys, so ngayon kararating lang natin galing dun sa ating sari-sari store. May mga nabenta tayo na damit, mga ano ba, decoration, ano ba ba, hindi ko pa ang mga laruan, meron din. So, meron kasi nagtatanong bakit daw walang bantay. So, yung store na yun, hindi talaga siya binabantayan. So, para pag pupunta ka sa grocery, di ba, wala namang bantay. So, yung mga tao, kukunin yung product mo, yung tag mo is may number ng store mo. And then, meron dong cashier area, dadalhin mo dun yung items mo. And then, doon ka magbabayad. Tapos, ilalagay dun sa, number, gaya namin, number 77. So, doon nila ilalagay sa computer na ito ay sa store number 77. So, ang kagandahan sa store na yun, hindi mo na siya babantayan. Magdadala ka lang ng produkto and then alis ka na. Sila na yung bahala, sila na yung magbabag. Sila kung babasagin yun, sila yung magbabalot. Meron silang mga pambalot, meron silang bag. So, yun ang kagandahan ng store na hindi kailangan may bantay. And kailangan hindi ka palaging nandun kasi maliit lang yung pwesto. And may mga tao, pag nakita na ay may tao, lumalagpas na sila, hindi sila pumapasok. So, wala kang chance na makabenta. So, nandun kami, merong mga dumaan, kahit na 4 kami doon, puno na yung store. Meron pa rin bumili ng laruan. So ganun ang nangyayari, guys. So, kaya hindi siya kailangan may bantay. Kasi may nagtatanong, bakit walang bantay? So, yan. Tapos, ang renta doon is $150 a month. Doon sa size na yun. Pero meron din sigurong, yung maliit-liit doon is $75. Siguro yun yung pinakamaliit. Pero ang kinuha namin yung medyo malaki-laki. Para, para madaling gumalaw. And then, ano pa ba? So, ang mangyayari doon is, halimbawa, in 1 month, hindi kami maka $150 or something. So, ano naman yun? Tax deductible. Ano ba? Kasi parang as business expenses. So, isasama mo yun sa sa every end of the year as yung expenses mo sa business. Kasi may business ka. And dito, ini-encourage talaga ng gobyerno ng mga tao magnegosyo para hindi aasa sa gobyerno. So, yung aming renta, kung hindi man kami kumita, whatever, at least, kumbaga, hindi man marireimburse, parang makakasama na sa tax deduction namin. So, yun. So, parang okay rin. Parang okay lang din. Parang libre na rin yun. Parang ligaw na rin yun na pera. So, okay lang yun. And ano pa ba? At nga pala, 10% yung kukunin ng store. So, kung makabenta ka ng $10, so 10% nun, yung dun sa mismong, sa vendor mall, kasi ang tawag dun vendor mall. So, yun ang kukunin nila is $1 sa kanila. Yung $9 sa'yo. So, ganun. So, okay lang yun. Plus yung rent. Hello guys! So, ngayon may pinuntahan kami. Punta lang kami sa Walmart. May binili akong mga materyales. Nako, materyales. Para sa ating store. Eto guys. So, bumili ako ng mga hanger. Pupunta pa sana ako sa Goodwill, sa Ukay. Kaya lang, same price lang din and mas maganda yung quality nito. At isang kulay lang. Gusto ko, purple lang yung kulay para alam ko na sa store ko yun. Tapos, sasabihin ko dun sa cashier na yung lalagyan ko siya ng etiketa na booth number namin. Booth number namin para maisoli sa akin. Kasi, di ba may namiling mga damit. Hindi naman na isoli sa akin. So, tatanungin ko pa kung nasaan yung mga hanger ko. Kasi, bibili ng hanger pag hindi nila sinoli. Also, bumili rin ako ng safety pins or perdible. 2 pakete. Nagpunta kami sa Walmart kanina. Ayan. Para sa store. Also, cough drops. And then, more tags. Price tags. Kasi nagamit ko na yung 200, almost 200 na tags. So, bumili ako ng sticker. Ayan. Okay. And then, masking tape. Mga mura lang to. So,
Yan ang aking mga materyales. Kasi guys, na-excite ako kasi may naman nabenta tayo. Actually, mas marami pa guys akong nabenta this week dun sa ating sari-sari store than sa aking online store. So, kasi taghina pa ngayon eh. And then marami nang namimili doon kasi nga nagawa ako ng salmon or salmon. Dito kasi salmon. So, salmon na, ayan, na para ka na mother na gulay. Tapos nilagyan ko ng isang, parang kumbaga sa atin yung, ano, hindi yan maanghang eh. Yan ay peppercini. So, hindi siya maanghang. Or yung sa atin na ano, basta pang nilaga, ayan. Tapos, ang bagay dyan sa salmon is broccoli. Tapos, lagyan ko rin ng konting cauliflower na may kamatis from the garden. And maraming bawang, salt, and then pepper. Ayan, guys. So, kumulo na siya. So, ilalagay na natin tong ating cauliflower muna. Kasi sina mother, ang kinakain nila, sardinas. Pag hindi ko sila pinaggulay ng ganito, sardinas at itlog na lang ang kakainin. So, para maiba naman ngayon, salmon. Okay? So, dinadabihan ko talaga ang gulay kasi mahilig sila sa gulay. Ito guys, isang buo na to. Ay, isang kainan lang yan. Na mother and father. Especially si mami talaga yung malakas kumain. Sa totoo lang. Kaya, hindi sila masyado nagkakasakit. Kasi nga, ang kain nila, malimit gulay, ganyan. So, yung sardinas pang emergency or, ewan ko, for some reason, ngayon, sardinas ki sardinas. Pero ako, halos araw-araw, guys, ako naggugulay. Maliban yata kahapon. Kasi, pero ano yan, araw-araw yan. Iba-iba. Diba minsan yung kalabasa na buko, zucchini, or ano pa ba. Basta araw-araw ako guys. May gulay. Halos, hindi man, minsan namimiss ko isa, dalawa. Pero kalimitan, ano lang. Isang beses ko lang namimiss. Sa isang linggo. Pero yan, araw-araw yan. And madami, hindi lang siya, di ba minsan tayo pag magugulay, ilang piraso lang. As in, puro bira mo, isang bowl na ganito. Tsaka may ganun pa. Ay, okay. So, yan. Alrighty. So, hintayin ko lang siyang kumulo para ma-deliver na natin. So, dalhin na natin to kay na father. Sorry. Thank you. Thank you, bebe. Ano, may gulay. Aray, salmon. Na may cauliflower at broccoli. Oh. Meron dyang isang sili, pero hindi naman yun maanghang pampabanglan. Tsaka kamatis from the garden. Aha. Aha. Na umabot na dito yung ating. Ayan guys, oh. Meron pang bulaklak. Pumpkin to eh. So, okay sa kanya. Ay, umabot na dito. Iniaano ko siya dito para kasi sa kapitbahay ng lupa yun. Hindi ko siyang pumunta dito na lang. Okay. Aba, may kamatis pa. Ito yung ligaw. Aba! Anong ginagawa mo dito? Cute ni Hercules. Ayan. Pinagbalatan. Ayan. Ito pa. Pinagbalatan ko ng gulo. Aba. Dito siya. Ito yung finished compost from summer. Siya yung tinatabong ko dito. So, paulit-ulit lang.
And then, yung mga from last year, nilagay ko na sa ating garden, di ba? Yung mga tumubo ng nagamit na natin sa pagpapatubo. Ito may mga dahon. Ay. Yan, sunod nating haharvestin is yung ating sweet potatoes. Kamatis po. Tingnan, nabubulok na kasi. Malamig sa gabi. Oh, higing pasas na. Pero meron pang konti. So, meron pa tayong mga harvest. Ayan po. Nagagamit pa natin sa pagluluto. Ayun pa pala. Oh. Yung mga bata hindi na nag-harvest. Ito pa meron pang saluyot. Saluyot na tumutubo.